Ay yung nag-comment sa akin, binigyan ako ng data. O yung ano, yung 150 diyan mo kukunin. O record mo na yun eh, na-record mo na yun eh. O kung halimbawa wala nga, o halimbawa wala nga. Paano? Ginupit mo na. Pinutol mo na. Hindi mo yan makukuha kung pinutol mo. Yun yung ipinipilit ko na kahit anong isip ang gawin nyo dyan, kung wala ka talagang record ng 1, 2, tsaka nung starting at pinutol mo, wala kang pag-asa na makuha mo yung data kung ilang ikot. Hindi ko binabanggit ang resistance, wala akong binabanggit. Ang sinasabi ko, ikot. Kasi nga, putol bilang, binabasyan dyan yung ikot. Sana maintindihan yung mabuti na yung aking ipinapaliwanag, patungkol yan dyan sa putol bilang technique. Okay? So, susunod natin yung sa resistance. Paano ko ba yan nakuha ng accurate nang hindi ko pinutol at kahit hindi ko rin hinubad ng buo. Kaya ko lang yan tinanggal ng buo para nga i-demo sa inyo, ipakita sa inyo na yun yung paraan para makuha mo yung ilang ikot. Babalik mo sa bobin, sa ikutan. Pero sa resistance technique, hindi mo kailangan na putulin yan, hindi mo rin kailangan na hubarin ng buo. Kasi doon mismo nakakabit pa sa core. Doon mo nakunin yung resistance. Mas magandang nandun pa siya kaysa sa putulin mo, kaysa sa hubarin mo. Kasi nga, pag nandun sa core, may pupwesto mo ng maayos, may iikot mo, makakayas mo yung gusto mong kunin ng resistance, mas maganda nandun siya sa core. Ngayon, may nagtanong. Ang tanong niya, paano daw kung sunog na? Binanggit ko na yan paulit-ulit sa mga bawat i-rewind natin. Sinasabi ko yan. Dinedemo ko tsaka nile-lecture ko. Yan. Sunog man yan, sunog man ito, sunog ito, may matitira. Sigurado yon, may matitira at matitirang isa. Kahit 3 na yung nasunog sa running. Ganon din sa starting, hindi lahat yan nasusunog. Bihirang-bihira na sunog lahat.